Okay, mga kamatis, mga kaibigan. Alright, so pag-usapan natin tong specific instance na to kasi meron mang kumakalat na balita na meron daw single mom na sinabi niya na nawalan daw siya ng trabaho because of the Wata Wata Festival. Kasi nga ang problema kasi sa Wata Wata Festival, binuksan nila dun sa highway na dinadaanan ng mga tao. And some of the people, hindi nila sure kung pwede bang dumaan doon or hindi. Pero yung iba na hindi alam na may festival, dumaan sila. Anyari, nabasa sila. So nagagulo-gulo doon. Ngayon, ever since noon, marami ng storyang lumalabas na may iba nasisiraan ng cellphone, nasisiraan ng laptop, may mga nabasang resume. And siguro ito sa lahat ng storya, ito yung pinaka egregious kumbaga. So basahin natin ng konti mga kamatis, mga kaibigan. Asan na ba 'yan? Ito 'yan eh. Para lang alam natin yung nangyayari. Galing to kasi sa isang Facebook group. Hi mga mami, please hide my identity. I'm facing depression. Ngayon ilang araw ang dahilan. San Juan Feast. Teka, ayusin natin para mas maganda ang kwentuhan. Yun. Okay. Mom of 3, solo ko, tinataguyod ang aming anak. 3 po sa amin na. Ito ang dahilan kung para magpursige ako mag-apply sa abroad. Ayun naman pala. Dahil solo ko binubuhay ang anak ko at walang sustento galing sa ama nila, naku, GG yan. Pwede mong hingan yan. Di ba ayon sa batas, kailangan required ang mga tatay na magsustento sa anak nila. Aminado ako na mahirap ako kumuha at kumpleto ng requirements kailangan abroad. Gaya ng passport, NBI clearance, TOR, marami pang iba. Pero sa awa ng Diyos, nagsumikap at nakakuha ko lahat ng kailangan. Nag-apply ako sa maraming agency papunta ng Europe, halos 1 taon na ang nag-apply hanggang sa nagulat ako at nag-email para sa initial interview. Okay, so ma'am, pwede nyo naman sigurong, actually ako si ma'am dyan, lalapit ako sa mayor's office kasi malamang sa mayor's office, malamang makakakuha kayo ng financial aid dyan. Kasi nung isang araw yata, papakita ko lang sa inyo, doon kay Mayor Zamora, teka, sila, bukod doon sa nakakatawang pangyayari. Meron silang financial aid. Ewan ko lang kung related ito. Financial assistance payout sa Kadiwa Pangulong App. Okay. So merong ayuda program sila dyan. So baka lang. Maganda na rin kasi na lumapit kayo sa ikinauukulan kung naabala kayo nung Wata Wata Festival. Ganun lang. Para lang po may hustisya kayong makuha kahit papano. Okay? Halos 1 taon na ako nag-a-apply hanggang magulat ako, nag-email sila, nakalipas ang 1 buwan. Muli akong tinawagan para sa employer's interview. Take note, face-to-face employer's interview. At 8 po kaming nakapasa sa initial interview. Okay, hanggang sa June 24 Monday, araw po ng aking employer interview. Excited na ako. Okay na, ayan na. So, eto na. Papunta na siya dun sa initial interview niya. Pero, etong employer's interview na to, again, siguro pwede niyang pa-reschedule yan because of special circumstances na wala naman kayong control over, di ba? Ito yung, kumbaga, aksidente to eh. So, I would suggest po na actually mas maganda nga kuha kayo ng letter from the mayor kung talagang nangyari to. Tapos kuha kayo ng letter from the mayor, tapos ipakita nyo dun sa, doon sa employer's interview nyo na baka naman pwedeng pa-reschedule natin. Hanggang sa di ko naman sukat akalain na sa Fiesta ng San Juan, yes, hindi po ako aware. Kasi marami naman talagang hindi aware nun sa Fiesta ng San Juan. Nagulat ako na may grupo ng kabataan na nasa 20 katao ang pinaikutan ako, may hawak na timbang, water gun, tabo hose. Ilang beses kong nakiusap, wag po may interview ako, please, manghiram lang ako ng damit, di ba? Parang kinuyog siya dyan, di ba? Pero hindi sila nakinig, pinasiritan ako ng tubig sa mukha mula sa hose. At di pa nakontento, binuhusan ng ilang timbang tubig. Ito, di ba? Is this not a form of assault? Sabi ko nga po sa inyo, mas maganda kung nagrereklamo tayo sa kinauukulan. Okay? Yung hawak ko kung nasa ng original requirements ay nabasa din. Halos mabura ang details ko kasi basang-basa. Halos umiyak ako noon kasi 2 hours akong nakbiyahe tapos hindi pa rin ako makapunta sa interview.
Nakausap ko yung agency, eto na. Pero sabi nila wala nang next schedule kasi employer's interview yun. Ayun lang. Kaya sinabihan ako, sorry but you are considered failed. Oh no. Ay mali. Ito pala. Halos gumuhang mundo ko. Hindi dapat magano kayo, seek restitution from the mayor's office. Kasi sinabi naman ng mayor's office na tutulungan nila kayo. Yes, this story is really sad. Totoo lang kung totoong nangyari to ha. Kasi bibigyan ko na lang siguro ng benefit of the doubt. Kasi possible naman talaga yun eh. Maraming tao doon ang nangharang at nagbabasa. At maraming tao rin ang nagreklamo na nabasa yung cellphone nila, nabasa yung laptop nila, nabasa yung dokumento nila, and so on and so forth. So, I'm just saying that there is some grain of truth here, but not all of it. Kuha nyo. Kumbaga, konting skepticism ng konting-konti. But, then again, mga kamatis, mga kaibigan, kung ako po dito sa tao na to, lumapit kayo sa mayor's office. Kasi nga, hindi naman pwede na hayaan nyo na lang yon, okay? Halos gumuha ang mundo ko. Tapos, ngayon nabasa ko sa GC namin, mga applicant na for medical na sila lahat. Ibig sabihin pumasa lahat dun sa 8. Gumuha ang pangarap ko, ang tagal ko naghintay. Walang sidla na saya ang makapasa sa initial interview. Okay, nakikiusap ako, skipan na natin to, na pero hindi kayo nakinig. Umiyak ako at pinagtawanan pa kayo. Happy Fiesta. Isang araw na fiesta nyo, buong pangarap ko ang naglao. Ayun, talagang well, it's a sad story mga kamatis, mga kaibigan, kung ako yung tatanungin nyo. Pero ang gusto ko lang din sana, kung sino man tong tao na to, is lumapit po kayo sa mayor's office. And doon kayo humingi ng hustisya in relation po dito. Kasi kung talagang naabala kayo, baka pwede nyong kasuhan yung mga nambasa sa inyo kasi nga ayaw nyo. Sinabi nyo na ayaw nyo, di ba? So, ang importante dito is yung coordination. At syempre, siguro hindi pa rin naman tapos ang buhay, kumbaga may setback na ganito, and although malaking setback talaga to kasi nga biruin mo isang buwan siyang nag-intay, tapos abay nung nandiyan na yung oras na employer's interview, ayan na, wala na, di ba? So kung ako po sa inyo, lapit po kayo sa mayor's office, baka may matulungan kayo in terms of siguro si mayor, marami yan kilala na pwede kayong ipasok for the time being hanggang sa makapag-abroad ulit kayo. The idea here, mga kamatis, mga kaibigan, is that people should coordinate with the mayor's office at this point. Kasi napaka-unfair po sa inyo na wala kayong magagawa dito. Yung mga taong kagaya nila Boy Dila, kagaya ng mga nambasa, kagaya ng mga nakipagsuntukan sa rider, kailangan nilang managot doon or nambatok ng rider, kailangan nilang managot doon sa mga ginagawa nila. Yung mga nambasa sa jeep, yun, hindi rin okay yun. Alam niyo yan, mga kamatis, pwede naman kasi na lumapit tayo sa ikinaukulan kung humahanap tayo ng hustisya. Yung mga ganito kasi, it's a really sad story, mga kamatis. Let me just tell you that. Pero ang akin lang, Zamora said he was disappointed by the rowdy behavior exhibited by some revelers who participate in okay? He said that they would create a basaan zone. Dapat lang talaga para hindi na maulit yung ganito. Yun. So ako, nananawagan ako, kung kilala nyo yan, pakisabi, pumunta sa mayor's office. And paano rin to public service announcement din to dun sa tao na yun po yung next step nyo. Importante, huwag kayong sumuko, maghanap ng hustisya, lalong-lalo na kung talagang naabala kayo ng totoo. Kasi ito, napaka-life-changing yan eh. Alam kong hindi na mababalik yung opportunity, pero yung hustisya nandyan pa rin at ready nang makuha. Just go to the mayor's office and coordinate with them. O, yun lang naman. O, sige. Tas mamaya, yung round up na natin, yung kwentuhan natin kay Boy Dila. Gege mga lods.